Nice ding yung araw. Tatuan pa din. Dahil nagpatato dito si Sir sa studio natin, ibigyan natin siya ng free minimalist tattoo. At dahil nga nag-request si Sir ng minimalist tattoo, heto na at gagawin na rin natin. Dito kasi sa studio natin ay nagbibigay tayo ng free minimalist tattoo pag pumunta ka dito sa studio. Basta sasabihin mo lang at mag-request ka sa akin na gusto mo magpa-free ng minimal tattoo. Si Sir pala ay may mga tattoo na din. Hindi niya first time magpatato, pero first time niya pumunta dito sa studio. Ay ang nakikita yung tattoo ni Sir sa dibdib, hindi tayo yung gumawa niyan. Bali, ito yung ginawa natin sa kabilang dibdib ni Sir. Dahil nag-request siya sa atin ng minimal tattoo, ibigyan natin siya ng free. Ayun pala ay pangalan ata ng anak ni Sir. Yung nalaman siguro ni Sir na pwede magpatato ng minimal tattoo, sumabay na lang din siya na nagsabi siya sa atin na gusto nga daw niya. Naghanap na nga siya ng design na maliit lang, tapos pangalan, at nag-edit na nga lang tayo. Naghanap na lang tayo ng design na gusto ni Sir. Bali, dikit-dikit nga yung nagustuhan niya, kaya ayun yung hinanap naming design na gagawin namin. Pangalan ng anak ni Sir. Gamit pala tayo dito ng needle na 5RS. May tinanong nga sa atin si Sir, nung kumuha tayo ng bagong needle na 5RS, bakit daw hindi natin ginamit yung dating needle o yung ginamit natin nung unang tinatuan natin siya. Yung tinatuan kasi natin siya sa dibdib, gumamit tayo doon ng 3RL saka 11 curve magnum. Dahil medyo manipis nga yung needle na 3RL, kaya hindi natin magagamit dito sa design na ginagawa natin ngayon. Dahil medyo makapal tong design na ginagawa natin ngayon, kaya gumamit tayo ulit ng panibagong needle. O kailangan natin magbukas ng mas makapal pa para hindi na tayo mahirapan sa paglinya. Dahil isang linyahan pa lang natin ay mapupunan na ng 5RS na needle. Dahil alam naman natin na medyo makapal talaga yung 5RS na needle kaysa sa 3RL na needle. Nagulat kasi si Sir, bakit daw hindi pa natin ginamit yung unang needle? Bakit kailangan pa natin magbukas ng panibago? Ayun yung sinabi natin kay Sir. Mas madali na kasi kung saktong kapal ng needle na yung ilalapat natin dun sa design para hindi na natin kailangan balik-balikan pa. Mas madalas talaga ako gumagamit ng RS o round shader, lalo na pag naglilinya ako ng makapal. Dahil para sa akin, mas mabilis na nakakapasok yung needle pag round shader yung ginagamit ko. Yung round shader kasi magkakahiwala yung needle, kaya mas mabilis na pumapasok sa balat. Pag makapal kasi yung gagamitin mo na pang linya, medyo mahirap talaga papasukin dahil dikit-dikit na yung needle, kaya hindi ka agad nakakapasok ng maayos o mas mabilis sa balat. Kaya may diskarte din pag gusto mo talaga gumamit ng panglinya na makakapal, dahil hindi nakakapasok ng maigi, dahil magkakadikit talaga yung mga RL. Pwede mong painitan yung needle. Kunwari gagamit ka na makapal na panglinya at gagamitin mo talaga ay RL, o nahihirapan ka magpapasok ng needle, pwede mo siyang painitan. Huwag yung sa dulo ng needle. Kailangan mo siya buksan para medyo mapainitan yung pinaghinangan ng needle o yung pinagdidikit-dikitan ng mga karayom. Dun lang yung pwede mong initan o sindihan ng lighter. Dapat sakto lang din yung pag-init mo. Huwag yung sobrang lakas na apoy dahil bubuka siya ng husto. Parang ang mangyayari doon ay magiging RS siya o magiging round shader na rin. Kaya ang madalas ko na lang din ginagamit, lalo na kung lilinya naman ako ng makapal, RS na lang din talaga. Kaso nga lang ang magiging problema mo pag naglilinya ka ng RS o round shader, dahil nga magkakahiwala yung mga needle o hindi sila magkakadikit-dikit, pag hindi maayos yung pagkalinya mo ay maghihiwalay-hiwalay o hindi nakapasok yung needle ng maayos. O parang may pagitan kapag lilinya mo na sa balat. Mapapansin mo naman yun at makikita mo yun kapag nilinyahan mo na. Talagang may makikita ka na parang hindi nadaanan ng needle. Dahil nga sa needle na magkakahiwalay. Ganun kasi talaga pag RS yung ginamit mong panglinya. Pero pag nakalkula mo naman yung paggamit, magiging okay naman din siya. Kailangan mo lang ng tamang momentum para sa taas ng voltage tapos sa paghagod ng kamay mo. Ang kagandahan din sa RS o round shader, may iwasan mo din na mabugbog yung balat. Minsan kasi pag sobrang kapal na yung ginagamit mo na needle pag panglinya o pang liner na needle, dahil sobrang hirap niya pumasok sa balat dahil magkakadikit nga yung mga needle noon o mga karayom. Siyempre ang kadalasang ginagawa, tinataasan yung voltage para mas mabilis na pumasok. Ang problema naman doon, pag mataas yung needle o pinipilit mo nang pumasok yung needle sa balat, pwede mag-cause yun na medyo umalsa yung tattoo. Kaya mas mainam na talaga gumamit ng needle na RS, lalo na pag gagawa ka ng linya na makakapal. Ayun pala, tapos na rin pala tayo. Ayun na pala yung pre-tattoo natin kay Sir. Dahil nga nagpatattoo siya dito sa studio natin. Ayun na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Kaya para sa tattoo ni Sir, nice! Shoutout sa'yo, Christian Paul Amadjo. Salamat sa tunay na suporta.